Ate, si Carl ang taas ng lagnat. Dadalhin ko na ba sa ospital? Halatang sobra ang pag-aalala ni Lance na pangalawang kapatid ni Kaylin. Hindi basta-basta tumatawag ang kapatid kung kaya pa nitong i-handle ang sitwasyon sa kanilang bahay. May lagnat na kaninang umaga ang bunso nilang kapatid at base sa palitan nila ng mensahe ni Lance ay tila okay naman ito maghapon. Sa tulong ng paracetamol ngunit biglang tumaas ang lagnat nito na halos tumitirik daw ang mga mata. Punasan mo na ba sandawal ang kanyang katawan? Palabas pa lamang ako sa opisina. Pag-instruct niya sa kapatid. Ganoon kasi ang madalas nilang ginagawa kapag sinusumpong ng lagnat si Carl. Inuwa ko na ate, mataas pa rin. Aburidong pahayag ni Lance at nasapon niya ang kanyang ulo sa matinding pag-aalala sa bunsong kapatid. Kung pwede lang, lilipad na siya pauwi upang makita agad ang kalagayan nito pero naghihintay din ang kasintahang si Ivan sa isang mamahaling resto para sa kanilang 4th year anniversary. Nagtatampo na nga din ito dahil madalas ay hindi na sila nagkakasama ng matagal na kagaya ng dati. Sige, pupuntahan ko lang ang Kuya Ivan mo. Nasa resto na para sa aming anniversary. Magpapakita lamang ako saglit sa kanya pagkatapos ay uuwi na ako agad. Halos natataranta niyang pahayag na mas lalong pinalaki ang mga hakbang upang makarating agad sa kinaroroonan ni Ivan. Mag-chat ka kaagad. Ano man mangyari kay Carl? Si Mark nakauwi na? Saad niya pagkatapos ay chinek din ng pangatlong kapatid kung nakauwi na mula sa eskwelahan. Oo ate, nasa kusina. Siya muna magluluto, hindi ko maiwan sa bunso. Ani ng kapatid at tumangutango siya na animoy nakikita siya ng kausap sa kabilang linya. Okay, sige. Off muna ako. Malapit ako sa resto. Uwi din ako agad. Ay. Paalam niya sa kapatid dahil nasa harapan na siya ng mamahaling resto. Pareha pa naman sila excited ni Ivan kanina para sa celebration ng kanilang anniversary. Pero mukhang madidisappoint na naman ang kanyang kasintahan dahil sa kapatid na may sakit. Wala na kasi silang mga magulang. 2 years ago ay magkasabay na nawala ang kanilang ama't ina dahil sa isang malagim na aksidente at dahil siya ang panganay ay inako niyang responsibilidad para sa 3 kapatid. Ipinangako niyang mamahalin at taalagaan niya ang mga ito sa abot ng kanyang makakaya, lalong-lalo na ang kanilang bunso. Babe, happy anniversary! Walang kasansayang bati ni Ivan sa kanya pagkapasok pa lamang niya sa isang VIP dining room ng resto. Iniabot sa kanya ang hawak na magandang pumpo ng bulaklak pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit at hinalikan ng kanyang ulo. Thank you, baby. Happy anniversary too. Masayang pahayag din niya dito habang inihihilig ang ulo sa dibdib nito. College pa lamang sila ni Ivan ay magkasintahan na sila. Isa itong engineer at dahil nag-iisa itong anak ay ito na ang namamahala sa engineering firm ng kanyang pamilya. Mayaman ang pamilya ni Ivan ngunit magkaganon man ay tanggap naman siya ng mga magulang nito kahit galing siya sa simpleng pamilya. Parehong government employee ang kanilang mga magulang noong nabubuhay pa ang mga ito. Kaya hindi masasabing naghihirap sila sa buhay o hindi naman kaya ay mayaman. Tamang nakaluwag-luwag lamang sa pang-araw-araw na buhay at higit sa lahat ay masaya ang kanilang pamilya. Malayo man ang agwat ng pamumuhay nila ni Ivan ay hindi iyon naging hadlang sa kanilang pag-iibigan. Mahal na mahal nilang isa't isa at kung hindi lamang siguro namatay ang kanyang mga magulang ay baka nagpakasal na sila ng nobyo. Yun kasi ang pangarap nila noong nagsisimula pa lamang sila sa kanilang relasyon na pagka-graduate nila ay bubuo agad sila ng pamilya. Nang mamatay ang kanilang mga magulang ay nakiusap muna siya dito na huwag munang ituloy ang kanilang balak dahil kailangan munang alagaan at pag-aralin ng mga kapatid. Medyo nagtampo noon ang nobyo ngunit hindi naglaon ay pumayag din ito sa kanyang gusto. Kaya naman mas lalong minahal niya si Ivan dahil sa pagkamaunawain nito. Let's sit babe, masasarap ang mga ipinahanda kong pagkain. Lahat favorite mo. Si Ivan pagkatapos ay maingat siyang inalalayan upang maupo. Oh, thank you again, baby. I love you so much. Malambing niyang pahayag at nakangiting pinindot nito ang kanyang ilong. I love you too, babe. It's our day, so let's enjoy the food. Pahayag nito at masaya siyang tumango-tango dito. Si Ivan na naglagay ng pagkain sa kanyang plato and in return ay sinubuan naman niya ito. Sweet sila sa isa't isa kaya naman masaya sila at may sariling mundo. Maya-maya biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nagkatinginan pa sila ni Ivan ngunit hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang biglang pagseryoso na mukha nito. Kung kaya't sumandaling inignoran niya ang kanyang cellphone kahit aligaga ang kanyang isip.
Siguradong kapatid niya ang tumatawag at kinakabahan siya baka kung ano na nangyari kay Carla. Sinubukan niya subuan ulit ang kasintahan ngunit hindi tumitigil sa pag-ring ang kanyang cellphone. Kaya hindi siya nakatiis at sinagot din ito sa kabila ng mas seryosong muka ng nobyo. Ate, on the way na kami sa ospital. Si Carl sobrang taas na laglat. Kinukumbulsyon. Si Mark na nasa kabilang linya at naririnig pa niya ang maingay na busina ng ibang sasakyan. Tanda ng nasa daan ang mga ito. Ha? Sige, papunta na ako. Sabihin mo kay Lance dahan-dahan siya sa pagdadrive. Nataranta siya ng husto nang marinig na itinakbo na sa ospital ang kanyang bunsong kapatid. Sorry baby, I have to go. Si Carl itinakbo sa ospital. Pahayag niya kay Ivan habang pinag-aayos ang mga gamit. Ano? Paano celebration ng anniversary natin? Si Ivan at hindi na niya alam ang iisipin. Some other time na lang. Kailangan ako ng kapatid ko. Pero kailangan din kita. Ano? Iiwanan mo ako ng basta-basta na lang? Ivan, at now, please. Promise, babawi ako sa'yo. Traumed. Kaylin, palagi na lang ganyan. Kung hindi mo ako sinisipot, iniiwanan mo ako sa ere. Saan ba ako nakalagay sa buhay mo, ha? Importante pa ba ako sa'yo? Mga kapatid mo lang importante sa'yo. Galit na pahayag ni Ivan at napalunok siya habang nakatingin dito. Fine, you can go. Pero sa oras na umalis ka ngayon, kalimutan mo na rin ako. Baby, huwag naman ganyan, please. Mahal na mahal kita pero mas mahal mo mga kapatid mo. Go ahead. Halos pagwawala ng kasintahan ngunit nasa isip niya ang kapatid. Please, don't make this too hard for me. We'll talk later. I have to go. Pahayag niya pagkatapos ay binitbit na ang bag na nakapatong sa may upuan at dali-dali na niyang tinungo ang may pinto. Narinig pa niya ang pagmumura ng nobyo ngunit nilalamon ng pag-aalala sa kapatid ang kanyang isip at damdamin. Pagdating niya sa ospital ay tinuro agad ng nurse ang emergency room kung saan nandoon ang mga kapatid. Agad namang yumakap sa kanya sina Lance at Mark. Nakitang-kita sa mga mukha ang sobrang pag-aalala sa pinakabatang kapatid. Kumusta si Carl? Saan niya sa mga ito pagkatapos? Typhoid daw ate. Kung hindi daw naitakbo agad ay baka patay na ngayon si Carl. Si Lance na halos maluha-luhat. Napasign up na crush niya sa narinig. Huwag naman. Halos hindi pa nga sila nakaka-recover lahat sa biglaang pagkawala ng kanilang mga magulang. May awa ang Panginoon. Hindi niya pababayaan si Carl. Lakas loob niya ang pahayag sa mga ito kahit deep inside ay nanghihina din siya sa kalagayan ng kapatid. Sana ako nalang nagkasakit ate. Ayoko may mangyaring masama kay Carl. Si Mark at ikinawit niya ang kamay sa ulo ng kapatid. Pagkatapos ay hinalikan niya ito sa ulo. It's okay Mark. Carl will be okay. Mula ngayon aalagaan na natin mabuti si Bunso para hindi na siya magkasakit. Turan niya at tumangutango ito. Pagkatapos ng isang oras ay dinala na sa recovery room si Carl habang may nakakabit na dextrose sa kanyang kamay. Mukhang mahina ang kapatid at halatang may iniindang sakit. Bunso, kumusta ang pakiramdam mo? Saad niya sa kapatid nang magising ito mula sa pagtulog. Mommy? Turan nito habang nakatingin sa kanya kung kaya't napatingin siya sa kanyang likuran ngunit wala naman tao. Lumabas si Lance saglit at nasa kabilang side naman si Mark. Carl, sa ate yan. Okay ka lang ba? Wika ni Mark dito. Mommy, huwag mo akong iiwan, Mommy. Maya-maya ay umiyak na ito habang iniaabot ang isang kamay. Kinuha niya ang kamay ng kapatid at ikinulog sa mga palad pagkatapos ay halos maluhaluhang inilagay ito sa kanyang pisngi. Carl, sa ate ito. Wala na si Mommy ha? Pero pwede mo akong tawaging Mommy kung namimiss mo siya. Mahal na mahal ka namin ni na Kuya Lance at Kuya Mark mo. Alagaan ka namin. Pagaling ka ha. Turan niya dito na hindi na napigilan ng pagtulo ng luha. Tiningnan siya ng ilang minuto ng kapatid pagkatapos ay pumikit at bumalik na sa pagtulog. Napahinga siya ng maluwag ngunit hindi naman niya maawat ang patuloy na pagpatak ng kanyang mga luha. Maya-maya ay naramdaman niya ang kamay ni Mark na humahagod sa kanyang likod at pasimple niyang ipinunas ang mata at pisngi bago nakangiting tumingin dito. Thank you ate. Saan nito ngunit bago pa man pumatak ulit ang mga luha, ay niyakap niya ito sa bawang at inihilig ang ulo dito.
Ninong! Why can't you get me a normal and more decent secretary? Hindi pa nakakapasok ng maigi ang head ng Human Resource Department ng Del Mundo's holding company ay umuusok na ang tenga ni Caleb na kulang na lang ay ipagbabato ang mga papel na nakabunton sa mesa nito. I'm sorry, sir. Mukha namang matino ang mga ibinibigay naming secretary sa inyo, sir, during the hiring process. Sa katunayan, dumaan pa po ang mga iyan ng ilang days ng orientation bago madestino sa inyo. Hindi ko alam kung ano nangyayari pagdating dito sa inyo. Kabadong paliwanag ng HR head habang hindi makatingin ng diretso sa CEO. So, ako ang mali, ganun ba, Mrs. Santos? Hindi naman po sa ganoon, sir. Hindi po kaya masyadong mataas ang standard nyo? Si Mrs. Santos ngunit napatakip ito ng kamay sa bibig nang tingnan siya ng masama ng CEO. Kasi sir, pinakamagagaling at pinakamagaganda ng mga ibinibigay namin sa inyo. Pues, piliin mo yung hindi lamang magaling, yung hindi lamang maganda kundi seryoso sa trabaho at hindi akong gustong trabahuhin. I am a busy person and I don't want to entertain job jerk. Halos gigil na pahayag ni Caleb Del Mundo dito. Paano, imbis na makarami siya ng trabaho, nadidistract siya sa pagpapakyut at lantarang panlalandi sa kanya ng mga ibinibigay na secretary. Baka kasi nami-misinterpret nyo lang sila, sir. I mean, huwag ka na mga tuwiran, Mrs. Santos. Gawin nyo na maayos ang trabaho nyo. Now, find me a mature, decent and serious secretary. Yung responsible sa buhay at hindi puro pagpapakyutan naman ng utak. Asap yan ha. Kung hindi papalitan ko kayo lahat na nasa HR. Inis na pagbabanta ng CEO kung kaya't napatango na lamang si Mrs. Santos bago nagbow at nagpaalam upang lumabas. Halos kalalabas lamang ni Mrs. Santos ay napakunot ang noo na nag-angat na mukha si Caleb upang tingnan kung sino ang nasa pinto. Can I come in? Si Attorney Garcia ang nasa pinto at nakangiti habang hinihintay ang signal na papasukin niya. Of course, Attorney. Come in and take a seat. Biglang nag-iba ang mood niya pagkakita sa abogado, sabay senyas na maupo sa upo ang nasa harap ng kanyang mesa. Thank you. Hindi ko mahintay yung mga document na ipapareview mo, kaya personal na ako sumadya dito. Teka, si Mrs. Santos ba yung busangot ang mukhang galing dito? Nakatawa ang pahayag ng abogado at bahagya siyang napangiti. Si Attorney Garcia ay isa sa mga abogado nila sa kumpanya. Matagal na itong counsel ng kumpanya at halos kaedaran nito ang kanyang ama kung kaya't parang tatay na rin ang turing niya dito. Magaling itong abogado at naaaliw siya sa mga magagandang wisdom nito. Hulaan ko, nawalan ka naman ng sekretary ano? Pabirong pahayag nito at bahagya siyang natawa. Pagkatapos ay umiling. You know me, attorney. Napansin niya at nakangiti ring umiling ito. Mag-asawa ka na lang kaya para tumigil ang mga chicks sa kakahabol sa'yo. Not my thing. Aba, ilang taon ka na? Mas maganda na mag-asawa na medyo bata-bata, lalo na sa napakabisi na taong katulad mo, para pag uwi mo may maglalambing sa iyo. Ang abogado at natawa na lang siyang umiling dito. Hindi pa sumasagi sa kanyang isipan ng pag-aasawa dahil nakafocus siya sa pag-manage ng iba nilang negosyo. Isa pa, hindi pa niya nakikita ang babaeng gusto niyang pakasalan. Maraming babae ang nagkakagusto sa kanya, mga socialites at mga anak ng mga kumpadre at kumadre ng kanilang ama't ina. Ngunit wala naman talaga siyang magustuhan o di kaya'y pumasa sa kanyang panlasa. Ang gusto niya kasi kung mag-aasawa siya ay yung babaeng gusto niya at mahal niya, kahit sino at ano pa man ito. Why don't you just endorse someone to be my secretary? Yung need niya ang work at walang hidden agenda. I'm willing to pay double, plus other benefits and incentives. Salip ay turay niya sa abogado at napataas ang noo nito. Seems like you're really in dilemma. Anyway, tama-tama. May kilala ako and it really suits to your standard. Si Attorney Garcia at bigla siyang nabuhay ng loob. Respetado at desenteng tao sa attorney kaya tiwala siyang hindi ito magre-rekomenda ng sakit ng ulo. Really? Tell her to submit her CV as soon as possible. Excited niyang pahayag at tumangutango ito. Sure. Mas excited naman pahayag ni attorney bago kinuha ang mga documents na ipapareview niya dito at nagpaalam. Ninong! Si Kaylin nang makita ang amaing si Attorney Garcia sa kinaroroon ng ospital ng kapatid na si Carl. Mabilis siyang tumayo at nagmano dito. Kawan ka rin, Diyos, iya. Kamusta ang kapatid mo? Saad dito kasabay ng pagtingin sa nakahigang kapatid. Sawa ng Diyos, medyo okay na po siya, Ninong. Hopefully, makakalabas na siya bukas.
Payag niya at tumangutango ito habang lumapit ito kay Carl at hinaplos ang ulo nito. Mabuti at naagapan niyo kaagad. Kamusta naman ang work? Maya-maya ay baling nito sa kanya. Okay naman po, Ninong. Kumuha ko ng 1 week na emergency leave para maalagaan si Carl. Yung dalawa naman parang graduating kaya hindi pwedeng umabsent. Turan niyang may kasamang lungkot at ginulo nito ang kanyang buhok. Be more patient, Iha. Ikaw lamang ang masasandalan ng mga kapatid mo. Anyway, bukod sa bisitahin ng bunso niyo ay may sasabihin pa pala ako sa iyo. Baka gusto mong lumipat ng trabaho. Mas malaki ng doble ang sahod plus maraming benefits and incentives. Ang kanyang ninong at biglang lumaki ang kanyang mata. Na-excite siya sa dobleng pasahod. Sa katunayan, hirap na hirap siya sa pambabudget sa kanyang sahod kaya hindi niya maiwasan ang ma-excite. Talaga po, Ninong? Saan po? Naghahanap ng secretary ang CEO ng Del Mundos Holdings. Irarekomenda kita kung gusto mo. Wika ng kanyang ninong at parang gusto niyang matuwa. Wala namang problema sa pagiging teller niya sa bangko ngunit nakakatakam ang dobleng sahod at benefits. Hindi na siguro siya masyadong mamamroblema sa budget ng pagkain at allowance ng mga kapatid. Pag-isipan mo, Iha. I think it will help you a lot kung doon ka may employ. Sad pa ng kanyang ninong at tumangutango siya dito. Pero syempre, hindi naman ganoon kasimple. Magpapaalam siya ng maayos sa kasalukuyan niyang trabaho para mas maganda ang kanyang employment record. Sige, Ninong. Pag-iisipan ko po. Pero kung sakali mag-resign na po ako sa trabaho, sure po kayo makukuha ko, Ninong? May pagdadalawang isip niyang turan dito. Of course, ako magre-recommend sa iyo at sisiguraduhin kong makukuha ka. Paninigurado ng kanyang ninong at nakangiti siyang tumangutango dito. Best friend ng tatay niya ang kanyang ninong at ito ang nag-guide sa kanya sa pag-aalaga sa mga kapatid. Kung may problema siya, dito siya humihingi ng advice, maging sa pinansyal kung talagang nag-short ang kanilang budget. Marami na nga siyang utang dito na hindi pa bayad. Mabuti na lamang at maunawain din ng asawa nito maging ang kanyang mga kinakapatid. Sige po, Ninong. Ayusin ko pang application ko pagkalabas ni Carl dito. Turan niya at halatang labis itong natuwa sa kanyang sinabi. Good. Huwag mo nang patagalin na talagang kailangan ng CEO na secretary. Ani ng kanyang ninong at tumango siya. Bakit po pala wala siyang secretary ngayon? Masungit po ba siya? Out of the blue ay curious niyang tanong. No, hindi siya masungit, Iha. Masyado lamang siyang seryoso sa buhay kaya mukha lang siyang masungit. Teka, sigurado kung kayang-kaya mo ang trabaho kaya wala naman sigurong problema. Wika ng kanyang ninong at tumango siya. Sa bagay, sakalang naman nagsusungit ang mga boss kung hindi mo alam ang ginagawa mo o di kaya ay nagpapasaway ang mga empleyado. Napaka-unprofessional na lang ng boss na iyon kung magsusungit ito ng walang dahilan. Ate, birthday ni Kuya Ivan ngayon. Baka nakalimutan mo. Si Lance habang busy sa harap ng stove. Ito ang tumatayong chef nila sa bahay at tagalaba din ng kanilang damit samantalang tagahugas ng mga pinagkainan at tagalinis ng bahay naman ang pangatlo niyang kapatid na si Mark. Since siya naman daw ang naghahanap buhay para sa kanilang lahat ay hindi na siya pinapagawa ng anumang gawaing bahay. Pagising at pagdating niya galing trabaho ay wala na siyang gagawin kundi ang kumain na lamang dahil nakahain na rin ang mga pagkain sa mesa para sa kanya. Kaya kahit gaano man kahirap ang responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat ay masaya pa rin siya sapagkat mababait ang kanyang mga kapatid. Oo nga, hindi ko nga sure kung makakapunta ako o hindi. Tugon niya sa kapatid. Ilang beses na kasi niyan tinangkang tawagan ng nobyo ngunit hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Nagtampo na nga siguro sa kanya ng husto at hindi pa niya alam kung paano ito susuyuin. Naintindihan naman niya ito pero syempre kailangan niya munang unahin ang kapatid na may sakit. Nag-iisang anak na kasi si Ivan at nasanay na ito lamang ang iniintindi kaya siguro hindi niya masyadong maintindihan ang kanyang sitwasyon. Bakit naman? Mas lalo magtatampo yun sa'yo. Punta ka na, kami nang bahala kay Carl. Ani ng kapatid at nginitian lamang niya ito. Sige na, paplansyahin ko ng pinakamaganda mong damit. Saad pa nito at lalo siyang natawa. Okay, sige na nga. Susiguraduhin niyo na alagaan niyo si Bunso. No problem, magaling na iyan. Bibili kami ng ice cream mamaya sa tindahan. Pagmamalaking pahayag ng kapatid kung kaya't napilitan siyang bumalik sa kanyang silid upang maghanda na kahit parang ayaw niyang umalis. Simula kasi noong siya na ang tumatayong magulang ng mga kapatid ay hindi na siya masyadong dumadalo sa mga party o outing kung hindi lamang kinakailangan. Mas gusto niyang nasa bahay na lamang at kasama ang mga kapatid o di kaya ay mamasyal kasama ang mga ito.
Wow, ang ganda naman ng ate mommy na yan. Parang Princess of Genova ang datingan ah. Pang-alaskador ni Lance sa kanya nang bumaba siya mula sa silid habang nakagayak para sa birthday party ni Ivan. Ngani-ngani niyang kutusan ng kapatid dahil hindi naman siya ganoong kagarbo, kundi simpleng gown na kulay itim lamang ang kanyang suot at simpleng makeup lamang ang inilagay sa muka. Ayaw niya ng mga bonggang pananamit sa kahit na anumang okasyon. Ganoon na din ang paglalagay ng sandamakmak na makeup upang makakuha lamang ng atensyon. Hindi kasi siya komportable kapag maraming tao nakatingin sa kanya kaya as much as possible ay ayaw niyang makakuha ng kahit na anumang atensyon. Kontento na siya sa simpleng aura ngunit presentable naman at kahit paano ay hindi mapapahiya ang kanyang boyfriend. Huwag mo na akong etchosin. Ilabas mo na yung sasakyan at ihatid mo na lang ako hanggang sa F-Park. Salip ay tura niya sa kapatid. Kahit paano ay may naiwan namang sasakyan ng kanilang mga magulang. Kahit medyo luma ang model ay okay pa namang gamitin. Oh sure, Your Highness. Wait lang at lalabas ko na yung sasakyan. Si Lance at naiiling siya sa pang-alaska nito. Mommy, sama kami. Si Carl nang marinig na magpapahatid siya kay Lance. Huwag na, dito na lamang kayo ni Kuya mo, Mark. Babalik din naman agad si Kuya Lance mo. Bibili na lamang siya ng pagkain pag uwi niya. Pahayag niya dito. Hindi naman sa ayaw niya, ngunit parang may trauma siya sa nangyari sa mga magulang. Paano kung madisgrasya sila, di lahat sila'y mamamatay, o hindi naman kaya ay mag-suffer ng mga sugat-sugat. Kaya kung lalabas man sila, hindi sila magkakasama sa iisang sasakyan. Dumito na lamang tayo, bunso. Idadrop lang naman sa ate kina Kuya Ivan, pagkatapos uuwi na agad si Kuya Lance. Papapagod ka lang. Suwestyo naman ni Mark sa kanilang bunso at tumango naman agad dito. Pagkalipas ng ilang minuto ay narinig na niya ang pagtawag ni Lance sa labas kung kaya't nagpaalam na siya sa dalawang kapatid. Ibinilin pa niya si Mark na huwag pababayaan ang kanilang bunso at nag-thumbs up naman ito sa kanya. Hindi na ako bababa ate, pakisabi na lamang ang pagbati kay Kuya Ivan. Si Lance nang makarating sila sa harap ng mansyon ng mga Dominguez. Marami nang nakaparadang sakyan sa harap ng mansyon at dinig na rin sa labas ang malakas na music na nagmumula sa loob. Okay, mag-iingat ka sa pagdadrive mo. Huwag ka masyadong mabilis. Makakarating ka pa rin sa bahay kahit mabagal ang pagtakbo. Paalala niya sa kapatid at nakatawang sumaludo ito. Noted po, Mommy. Sige na, pumasok ka na doon. Baka kanina ka pa hinihintay ni Kuya Ivan. Ay, mag-text ka na lamang kung papasundo ka ha. Ani ng kapatid at tila mabigat pa ang loob niyang kumaway dito. Ewan ba niya, parang hindi siya excited na dumalo sa party ng kanyang nobyo o baka affected lamang siya sa hindi nito pamamansin sa kanyang tawag. Napapuntong hininga na lamang siya pagkatapos ay inayos na ang buhok at damit bago lumakad palapit sa gate. Pagdating niya sa may gate ay may nagmamadaling lalaki habang papasok. Narinig pa niya ang mahinang pagmumura nito nang magkabunggo ang kanilang mga balikat. Sorry. Agad siyang humingi ng paumanhin dito kahit hindi sure kung siya ang may kasalanan o hindi. Liham na lamang niyang napaikot ang mga mata dahil parang walang narinig ang lalaki na tuloy-tuloy sa pagpasok sa loob. Ni hindi pa nga ito sumagot sa pagbati ng guard na nakabantay sa gate. Kung kaya nang madaanan niya ang guard ay nagbow siya dito, tanda ng pagbati. Nakilala naman siya agad ng guard sapagkat ilang beses na din siyang pumasok sa bahay ng mga Dominguez. Magandang gabi, ma'am. Hindi po kayo pinasundo ni Sir Evan? Sad nito habang nakangiti at gumanti rin siya ng ngiti dito. Hindi kuya, nagpahatid ako sa kapatid ko. Alam ko naman busy siya dahil napakarami ng kanyang bisita. Turan niya at tumangutango ito. Okay ma'am, pasok na po kayo. Kanina pa po nagsimula ang party. Ang guard sabay sa niya sa kanyang daraanan at nagbow siya ulit dito. Thank you kuya. Sige po, sa loob na po muna ako. Paalam niya kasabay ng pagkaway dito. Pagpasok niya sa gate ay tumambad ang napakalawak na bakuran ng mansyon na napapalamutian ng iba't ibang ilaw. May kumukutitap na parang Christmas light at may mga malalaking nakasteady sa bawat sulok na kung saan kitang-kita ang napakagandang design at decoration ng party. Napakabongga ng birthday party ng kasintahan at halatang puro sosyal ang mga bisita nito. Sa 4 na taon nilang magkasintahan ni Ivan, ay taon-taon naman siyang present sa kaarawan nito. Kung kaya't alam niyang puro mayayaman ang lahat ng mga bisita nito. Siya lang yata ang nawawalang purwisa na nakikihalubilo sa mga ito. Ngunit magkaganoon man ay maganda naman ang pakikisalamuhan niya sa mga ito lalo na sa mga magulang ni Ivan. Mababait ang mga ito at hindi mata pobre. Nare-respeto nila kung ano ang gusto ng anak nila at kung sino ang mamahalin nito. Hindi kagaya ng ibang mayayaman na namimili ng magiging girlfriend ng mga anak nila. Hi tita, good evening po.
Magalang niyang bati sa mommy ni Ivan nang madatnan niya ito sa bukana ng bahay at personal na nag-a-assist ng mga bisita. Hello, Iha. Mabuti naman nakapunta ka. Kala ko hindi ka makakadalo. Ang ginang pagkatapos siya nitong ibaso at yakapin. Sorry tita kung nagtampo na naman sa akin sa Ivan. Pero hindi ko naman po palalagpasan ng kaarawan niya na wala ako. Paghingi niya agad ng paumanihin sa mommy ng nobyo. Alam naman niyang alam ng ginang na nagtampo na naman sa kanyang anak nito. Bahagya itong napangiti ngunit unti-unting nawala iyon at tila naging balisa habang tumingin sa paligid. Puntahan ko na lamang po sa Ivan tita. Hindi niya po alam na pupunta ako kaya susurpresahin ko po siya. Nakangiting turan niya at alanganin itong tumango. Sige Iha, nandyan lang kanina. Feel at home ka na lang, okay? Ani ng ginang at nakangiti siyang tumango dito pagkatapos ay tila excited din siyang hanapin kung nasaan ang kanyang nobyo. Mga ilang minuto ring naglilikot ang kanyang mga mata upang hanapin ang bulto ni Ivan mula sa crowd. Halos lubukso pa ang kanyang puso nung matanaw niya ito habang nakikipag-usap sa may di kalayuan kasama ang kumpol ng mga babae at lalaki. Nakatalikod dito at halatang nag-e-enjoy sa pakikipag-usap sa mga kasama. Dahil gusto niya itong surpresahin ay dahan-dahan siya lumapit sa kinaroroonan nito. Pagkatapos ay bigla niya itong niyakap sa may likuran. Nagulat ito sa kanyang ginawa dahil tila hindi nakapagsalita nang lingunin siya. Ngunit nginitian niya ito at pagkatapos ay hinalikan sa pisngi. Happy birthday! Pagkatapos ay masayang bati niya dito. Hindi niya mawari kung nasiyahan ito o hindi, ngunit sa itsura nito ay parang nakakita ng multo. I've been calling you pero hindi ka sumasagot. Kunwari nagtatampong turan niya dito ngunit parang biglang wala ito sa sarili. Babe? Maya-maya narinig niyang tura ng isang babae na ngayon ay nasa tabi na nila ni Ivan. Hindi sana niya papansinin ang babae sapagkat alam naman niyang siya lang ang girlfriend ni Ivan. Ngunit naging aligaga ito at halatang hindi malaman kung ano ang gagawin. What is the meaning of this? Halos mangiyak-ngiyak na tura ng babae habang nakatingin sa nobyo. At kahit nabigla siya, ay pasimple siyang kumalas mula sa pagkakayakap kay Ivan. Let me explain. It's not what you think. Mabilis na pahayag ni Ivan sa babae, kasabay ng pagtatangkang paghawak sa kamay nito ngunit bigla yun tumalikod at nagmamadaling umalis. Tumingin sa kanya ang nobyo na tila nagdadalawang isip ngunit halos hindi niya malunok ang laway na nakabara sa kanyang lalamunan nang bigla itong umalis at sinundan ng babae. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa pagkakatulo sa kinatatayuan ngunit bago pa tumulo ang kanyang mga luha ay bahagya siyang umiti at nagbow sa mga taong nandoon. Pagkatapos ay tila nakalutang ang pakiramdam na umalis. Kaylin! Tila nagising ang kanyang diwa nang hawakan siya sa braso ng mommy ni Ivan. Where are you going? Saad nito dahil halata yatang wala siya sa sarili. Pauwi na po ako, tita. Opo, pauwi na po ako. Nalilitunturan niya na may kalakip na bahagyang pangiti. Hinila siya ng ginang at hindi na niya alam kung saan lupalop ng mansyon sila nandoon. Sorry, Iha. Turan agad ng ginang nang makalayo sila sa karamihan ng tao. Okay lang po, tita. Actually, napadaan lamang po ako para batiin sa Ivan. Opo, napadaan lamang po ako. Wika niya habang kinokontrol ang damdamin na huwag mapaiyak. Ako nang humihingi ng paumanin sa iyo, Iha. Sana'y maintindihan mo. Opo, naintindihan ko naman po. Kailangan din ni Ivan ng totoong magmamahal at mag-aalaga sa kanya. Ani ng ginang at ramdam niya na ang bawat katagang lumalabas sa bibig nito ay tila tinik na tumutusok sa kanyang puso. Napapikit siya ng mariin upang hindi tumulo ang kanyang luha. Naintindihan ko po yun, tita. Sorry kung hindi ko na ibibigay sa kanya ang pagmamahal at pag-aalagang hinahanap niya. Sige po, mauna na po ako. Pagsabi na lamang po sa kanya na nauna na akong umuwi. Turan niya sa ginang bago pa bumagsak ang kanyang mga luha at nagmamadali na siyang umalis. Paglabas ni Kaylin sa gate ng mga Dominguez ay doon na niya pinakawalan ang kanina pang gustong kumuwalang mga luha. Ang sakit-sakit sa dibdib na ang taong minahal mo ng ilang taon ay malalaman mong meron ng iba. Parang may dalawang malalaking bato na umiipit sa kanyang puso at kung hindi siya iiyak ay malalagutan siya ng hininga. Kung alam lamang niya na ganito ang mangyayari, hindi na lamang sana siya pumunta dahil bukod sa parang pasa ng kanyang dibdib ang mundo, ay nagmukha siyang katawa-tawa kanina sa pag-aakalang boyfriend pa niya sa Ivan. Ang sweet pa ng pagkakayakap niya mula sa likuran nito upang surpresahin. Yun pala siya ang nasurpresa sapagkat meron na pala itong iba.
Nabigla siya ng husto at hindi niya namalayan kung paano siyang nakawala sa mata ng mga taong nandoon. Inaamin niyang may mga pagkukulang siya pero ginagawa naman niya ng paraan upang mamend ang lahat ng shortcomings niya sa kanilang relasyon. Hindi perpekto ang relasyon nila bilang magkasintahan ngunit mas marami naman ang mga magaganda at masasayang nangyari. Although may instances na nagtatampo ito sa kanya pero most of the time naman ay napaka-understanding nito lalo na sa responsibilidad niya sa kanyang mga kapatid. Kaya wala sa kanyang isip na maaari siyang palitan ng ganoong kadali. Ngunit wala naman siyang magagawa kundi ang umiyak at ibuhos ang lahat ng sama ng loob habang mag-isang naglalakad sa napakatahimik na kawalan. Mukhang nakikiayon pa ang paligid. Naglalakihang bahay ang mga nasa gilid ng kalsada ngunit nuhuni ng kulisap ay walang naririnig. Sa layon ng nilakad niya upang tunguhin ang pinaka-main gate ng subdivision ay wala pang sasakyan dumaraan. May curfew ba mga tao at sakyan sa lugar na ito? Sabagay, nasa exclusive subdivision siya. Ang F Park ay lugar ng mga pinakamayayaman tao sa bansa. Kaya kahit siguro mamuti ang kanyang mata ay wala na siyang mahihintay na taxi na dadaan doon. Sa isiping iyon ay mas lalo siyang naawa sa sarili. Nawala na nga ang lalaking mahal niya tapos naglalakad pa siyang parang baliw na mag-isa sa tahimik na kalsada. Mukhang ipinagdamot ang lahat sa kanya sa gabing ito. Masakit na rin ang kanyang paa sa kalalakad. Malayo pa naman ang main gate ng subdivision at doon siguradong makakakuha na siya ng masasakyang pauwi. Sa inis niya ay umupo siya sa gilid ng kalsada upang tanggalin ang may kataasang heels. Magpapaan na lamang siyang maglakad. Total wala namang makakakita sa kanya dahil wala namang pakalat-kalat na tao o di kaya'y dumadaang sakyan. Thank you Lord pa siya nang maramdaman ang relief na matanggal ang mataas na heels at iunat ang dalawang paa. May ilang minuto din siya sa ganoong posisyon. Yung parang nasa bahay lang at feeling nakaunat ang paa habang nakaupo sa mahabang sofa. Ngunit bigla ay may naaninag siyang ilaw mula sa malayo at tila may sasakyang paparating kung kaya't excited siyang tumayo at wala sa sariling pumagitna sa may kalsada upang parahin.